Hi, my name is Enix and welcome back into another reaction video. Ang ating i-react ay walang iba kundi ang The Loved One movie. Gagawa ako ng sarili kong point of view and my own reaction. Kaya kung ikaw ay gusto mo mapanood at ayaw mo malaman ng kwento, huwag kang manood ng reaction ko kasi meron akong spoiler alert dito. Bawal ang mga taong ayaw malaman yung kwento. Tumatakbo ang kwento kay Ann at kay Jericho lang. Kasi sila yung mag-girlfriend and boyfriend dito. So, si Jericho is isang lover at si Ann Curtis ang loved one. It means, ang gumagawa ng lahat ay ang lover at ang pinaglalaanan ng pagmamahal is yung loved one. Yun yun. Okay? Ano masasabi ko sa movie? Iisa-isahin natin ha. Una muna, cinematics. I love the cinematics. Pinaka-favorite ko yung mga nostalgia scenario ng filter. Very artistic yung ginawa nila sa cinematics. Nostalgia, classic, full of flashbacks, memories na pinaghalo-halo ang senaryo. Madali siyang sundan. Pinag-twist-twist nila yung memory and flashback ng bawat scenes. Hindi ka naguguluhan, hindi ka naiinip, nako-curious ka lang. Ano ba talaga nangyari? Parang, paano sila nagkabati? Paano sila nag-away? Mas na-hook pa ako dahil ang ganda ng artwork na ginawa nila kahit simple lang yung takbo ng kwento. Ang one thing na nagpa-hook agad sa akin is nung intro pa lang ng movie. May line dun si Echo na para siyang spoken words. Kasi nagmumuni-muni siya. Sabi niya, ako yung mas nagmahal. Kaya ngayon, ako yung nasasaktan. Ako yung naghihintay. Parang gano'n. So parang, oh my God. It hits me already. Kumbaga, hindi ko pa nakakain yung popcorn ko. Unang sinabi pa lang, intro pa lang ha. Kasi 'di ba usually ang intro, hindi mo pa wala ka pang guessing game. Intro eh. Nung sinabi na agad ni Jericho na ako yung mas nagmahal, nung una ko siyang nakita, mahal ko na siya nun. It was love at first sight. Kaya eto, ako yung nag-iintay. So parang may tanong na agad sa akin na bakit? Bakit may paghihintay? Paborito ko yung line na yon. Imagine mo, isang sentence lang yon. Parang buong buhay yung nag-recall sa akin. So, yung kwento ay umikot lang sa relasyon ng couple na 'to na si Anne at saka si Jericho, yung papel nila dito sa storya. Yung storya, it's about the typical relationship kung paano tumatakbo na nangyayari din sa atin, sa buhay natin. Paano tayo nagkakilala, paano tayo nag-flirting-flirting, paano tayo nag-umpisang mag-dating hanggang sinagot na kita, naging mag-girlfriend na tayo, at yun na, deep relationship na. Saan ba 'to pupunta? Hanggang live-in lang ba o marriage? Mababaw lang yung movie, pero malalim yung kwento kasi malalim yung mga salitang binitawan nila dun. Tapos, ang character ni Ann Curtis dito, siya yung loved one, siya yung nasa present moment, hinahanap niya yung growth niya. Basta it's all about herself. And she still doesn't know what to do sa life niya. And ito naman si Jericho, isang one green flag, husband material, boyfriend material, and whatever. Basta green flag siya. Siya yung goal-driven dito. Very matured yung role niya. Alam niya yung ginagawa niya. At siya yung parang alam niya yung future kung saan to papatungo. Handa kang ipaglaban, ika nga. Siya yung pilit na umuunawa sa isang role ni Ann Curtis. Sa totoo lang, I like the character of Echo here. Yun yung mga gusto nating mga babae. Yung tayo yung iniintindi, 'pag nagtotoyo tayo, hindi natin alam kung anong gusto natin gawin, support pa rin, gano'n yung role niya. Actually, medyo may self-awareness din ako habang pinapanood ko. Kasi when I watch a movie, hindi lang ako basta nagwa-watch kasi maganda. 'Pag nanonood ako,
at nakikita ko medyo medyo nakaka-relate ako sa buhay ko, yun yung pinipili ko. Yung storya na 'to, it's about choice. Kaya mo bang panindigan? Nakikita mo ba yung tao na parehas kayo ng align para sa inyong future? May patutunguhan ba 'to? Kaya yung empath ko mas na kay Jericho. Naka-relate ba ako? Oo, naka-relate ako kasi grabe ako magmahal. When I love someone so much, binibigay ko lahat para sa kanya. And 'pag nagmahal ako, date to marry ako. Kahit na nagkamali ako sa una, hanggang ngayon sobrang pihikan ako at gusto ko hindi nangongolekta ng boyfriend kasi date to marry. So, andun ako kay Jericho talaga na side na 'pag pinili kita, alam kong ilalagay kita hanggang altar at hindi ako natatakot na maging handa para sa'yo, buo man ako o hindi. Kaya naka-relate ako dun sa sinabi niya talagang ako yung mas nagmahal, kaya ako yung nag-iintay hanggang ngayon. Tapos it hits my heart also dun sa sinabi ni Jericho sa huli na bago matapos. Sabi niya, "I love you." Pero hindi ko alam kung bakit tuwing sinasabi ko yung I love you, para siyang tanong para sa'kin at natatakot ako kasi hindi ko rin alam ang sagot. Grabe yun! Every time I say I love you, it's like a question. Tuwing sinasabi ni Echo kay Anne yung I love you, he wants a future with Anne, but Anne is not so sure about him kahit na 10 years pa sila. Grabe 'no, sana may isang Echo na character na gano'n, 'yan yung hinahanap natin, eh. Yung handang ibigay, gumagawa ng paraan para maging provider ka niya, pero lahat ginawa mo na para mapasaya siya pero hindi pa rin sapat. So, alam mo yung nagmamahal ka sa isang tao, pero natatakot ka kasi parang hindi kayo parehas ng align na pagmamahal, kahit na handa mong ibigay ang lahat. Kasi iniisip niya yung sarili niya. Pero how about you? Iniisip ka rin ba niya? Mahal ka rin ba niya? Pipiliin ka ba rin niya hanggang sa huli? Kasi yung taong hindi sure sa'yo, pwede kang iwanan eh. Kawawa naman yung taong ready magmahal, di ba? Ang lesson dito, wala sa tagal ang isang relasyon. Wala din sa tadhana. Wala rin sa edad kung paano ka magmahal ng tama. Shit, naiiyak ako. At wala rin 'to kung deep ba yung samahan or mababaw lang, matagal na ba kayo magkakilala o ngayon lang. It's about choice, yon, choices. Ang tadhana, kikilos lang 'yan, paano kayo ipag-me-meet sa umpisa, pero kayo yung gagawa ng paraan para piliin ang isa't isa hanggang sa huli. At kahit anong mangyari, for better or worse, hindi magsasawa at pilit na ipaglalaban ka para lang hindi kayo masira. Kasi ang taong mahal ka gagawin ng lahat at sure yan sa'yo kahit anong mangyari. Kahit anong ugali mo, may toyo ka, baliw ka man, hindi ka man maintindihan ng partner mo kung anong interest mo at values, pero iintindihin at pipiliin ka niya, tatanggapin ka niya kahit sa negative at worst ng attitude ng buhay ng personality mo. Kasi gano'n yung pagmamahal. Kasi sure siya sa'yo. Ang naisip ko agad, ako si Echo. Ako talaga si Echo dito. Ako lang yung kumikilos, ako yung gumagawa ng paraan. Ako yung hindi natatakot ipakita sa tao na mahal kita, kaya kitang pasayahin kahit isang segundo. Gagawin ko lahat kahit na busy akong tao, kahit na may ginagawa ako, kahit nasa labas ako. Once na may favor yung taong yung mahal ko, gagawin ko. I will climb the mountain just for you. Maglalangoy ako para sa'yo sa dagat. Kaya naka-relate ako, although konti lang naiyak, konti lang, hindi talaga iyak na iyak. 'Pag umiyak talaga ako ng todo, ibig sabihin sobrang ganda niya. Pero naantig pa rin naman ang puso ko kasi naka-relate ako.
marami lang akong mga what ifs kaya hindi siguro ako naiyak masyadong. Parang it's a reflection kasi sa sarili ko. 'Yun, kaya gano'n ang reaction ko. Kung magmamahal ako ulit, I'll see to it na parehas kami ng align, interest, values. Hindi na yung ako lang yung mas nagmamahal. Gusto ko pantay kami para parehas kaming mag-meet halfway. Gagawin ko pa rin kung ano yung love language ko, pero dapat parehas tayo, hindi ako lang. Kasi pagod na ako, eh, pagod pagod na akong kumilos para sa ating dalawa. Gusto ko makikita din niya ako sa future, hindi yung walang kasiguraduhan. Kasi 'pag wala kang sureness sa akin, bakit pa ako nag-aaksaya ng oras? Kahit na mahal kita, kaya kitang iwanan. Kasi napapagod din naman ako. Ako lang ba lahat dapat? Ako lang ang nakakita na sure na ako, pero hindi naman sure yung isang tao. At kung hindi sure yung taong mahal ko, okay lang din sa akin. Hindi ko siya pipigilan. Palalayain ko din siya kung saan siya masaya. Kasi mahal ko siya eh. Kaya lang, nakakalungkot, di ba? So, ako yung tipong kaya ko magparaya. Kasi kung ako lang naman yung mas nagmamahal sa'yo, bakit pa kita pipilitin, 'di ba? Ako, I will not gonna stop loving someone kung talagang mahal ko yung tao. I will not gonna stop my love language. Hindi ko yun ititigil, hindi ko babaguhin kasi ako na 'to. Pero kung hindi naman kami parehas ng feelings at hindi siya ready para sa akin, bakit pa ako mag-i-stay, 'di ba? Parang si Ann, hindi siya ready, pero ready si Jericho. Ay, nung nakita ko yung title na The Loved One, dalawa agad nasa isip ko. Taong mahal mo at One Great Love. Kasi yung ending nila, ikaw din yung nag-iisip paano sila nag-end. At yun yung paborito kong movie. Yung parang, ha? Ano nangyari? So, ikaw na yung mag-iisip kung may chance pa ba? Or nagkaroon na lang sila ng closure. Ikaw na yung mag-i-imagine. Yun yung mga gustong kwento na kahit na pauwi na ako, iniisip ko pa rin. Siguro, ano kaya iniisip nila? Baka ganito yung ending. Baka na, mahal pa nila isa't isa. O baka naman nag-reminisce lang. Yun yung gusto ko. Yung parang iisipin ko pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung point of view ko na may konting kwento na rin and self-awareness reaction. Ang ganda din ng music background nila, yung Multo Cup of Joe. Kasi si Jericho, lagi kasi siyang minumulto ni Ann sa mga memory, flashback. Lahat tayo may multo sa buhay. Minsan may mga tao tayong pilit kinakalimutan, pilit iniiwasan, pero kahit anong gawin natin, hindi natin sila maiwasan. Kahit na hindi natin sila nakakausap or nakakasama. Pero kung ang puso at isip mo, palaging andun siya at nakikita mo, parang sinabi mo na rin na araw-araw ay minumulto ka ng damdamin mo. Kaya ang tanong ko, ikaw, sino yung loved one mo? Sino yung taong handa kang gawin ang lahat para sa kanya? Kaya mo ba siyang piliin kahit hindi ikaw ang pipiliin niya sa huli? Sinong multo mo?